Hello po ulit sa mga followers ng YouTube channel natin, Usapang Religion. Ako po si Alvin, faculty ng Penwell School of Theology. At welcome dito sa ating series, Read Your Bible. Sa series na ito ay sinusubukan nating talakayin or ipaliwanag yung mga issues tungkol sa mga modern translations ng Bible na ginagamit natin, especially yung mga active sa church, no? So sa mga previous videos, ipinaliwanag ko ano ba yung mga principles behind Bible translation, bakit iba't iba yung version ng Bible, and ano ba yung main reason bakit kailangang isalin ang Biblia. You can just look for the previous videos that we posted dito sa channel na ito. Sa video naman na ito, susubukan kong ipaliwanag yung tungkol sa issue ng mga missing verses. Several years ago, nagkaroon ng issue about dun sa ilang mga verses na nawala or inalis daw sa mga modern translations ng Bible. For example, yung Mark chapter 7 verse 16, sabi doon, "Those who have ear, let them hear." No? Sa King James makikita yung verse na yon, pero pag tinignan mo yung mga modern versions ng Bible ngayon, wala na yung verse na yon. Nandun na lang, makikita nyo na lang pag binasa nyo yung Mark chapter 7, you read verse 15, then pagdating sa verse 16, walang nakasulat, number lang, and then verse 17 agad. So bakit ganon? Bakit nawala yung verse? So iba-iba yung speculations, and napansin ko marami sa mga nagbigay ng mga comment and reaction dun sa issue na yon. Marami sa kanila mga hindi naman ang tawag dito, hindi oriented dun sa practice or dun sa work ng Bible translation, no? So hindi sila familiar dun sa mga processes and even yung gawain mismo, yung trabaho ng pagsasali ng Biblia. So ngayon, subukan kong ipaliwanag sa maikling video na ito bakit may mga verses na nawawala. Una, ang main reason dyan ay hindi theological, no? Inalis yung mga verses na yon, or they were omitted, nawala yung mga verses na yon, not because nag-iba na yung theology ng mga translators, or hindi theological yung reason bakit inalis yung mga verses na yon, no? At hindi rin ibig sabihin na dahil inalis na ng mga Bible translators yung mga verses na yon ay nagiging liberal na sila sa approach nila sa Bible, kasi sabi sa Bible, wag daw magdagdag o kaya magbawas. Inalis mo yung mismong verse. So, binawasan mo na. So, kaya sabi ng iba, nagiging liberal na daw yung mga modern translations, kaya hindi na reliable. So, yun yung mga accusations, no? Na sabi ko nga, speculations at nanggaling dun sa mga tao na hindi naman familiar or wala namang kinalaman sa pagsasali ng Biblia. So, ano nga ang main reason bakit inalis? Ang main reason yan is depende kasi yan dun sa pinagbasihan na source text ng translation na ginagamit ninyo. So yung mga nagsasali ng Biblia, meron silang main source na pinagkukunan nila. So yung main source na yon, yun yung mga kopya ng original. So again, wala nang original manuscripts ngayon, no? Ibig sabihin yung pinakaunang manuscript na sinulat ng Bible author, hindi na nag-exist sa ngayon yon. Ang meron na lang ay yung mga nakasurvive na mga copies ng original. So mga kopya na lang yan. Ngayon, depende ngayon dun sa nagsasali ng Biblia, anong kopya yung pinagbabasihan nila ng kanilang salin. No? So may mga dates din yan, yung mga iba't ibang manuscripts. May mga inanalyze yan ng mga scholars, tinignan nila kailan na isulat yung mga manuscripts. No? So halimbawa, ang taon natin ngayon is 2024. No? At yung mga unang manuscripts, yung original manuscripts, particularly sa New Testament, isinulat yan, sabihin natin, yung 1st century or yung first 100 years bago yung 2024. So ngayon, yun yung original, yun yung time na na-establish yung church at lumago yung church. So nagkaroon sila ng mga scriptures, no? So doon nagsulat yung mga apostles, yung mga early leaders ng church, no? So nangyari yon year 100, no? Ngayon, kinopya yon, of course. Kaya lang, sa pagkopya, mano-mano yung pagkopya nila. Hindi naman available yung mga modern technologies like scanners or mga printers, di ba? So, mano-manong kinokopya nila yon.
So yung mga original manuscripts, after makopy yan, so pinagpapasa-pasa, syempre, a long time, nawawala na, no? Nawala na yung mga original. Ang naiwan na lang is yung mga copies. So ngayon, yung pinagbabasihan ng mga Bible scholars at translators, no, ay yung mga copies na yon ng manuscript. So ang pinakamatanda, kung tama ang information na alam ko, ang pinakamatanda na available na manuscript ngayon ay sinulat around 300 and 400. So 3rd and 4th century sinulat yung mga manuscripts na pinagbabasihan ngayon, no? So syempre later on may mga kopya pa yan. So meron pa mga manuscripts na sinulat around 1,000, 1,100. So maraming maraming mga kopya ng manuscripts. So pero hindi lahat nakasurvive. So yung iba na damage, yung iba na wala, no? So yun lang yung mga existing na manuscripts. Ngayon, yung mga naunang nagsali ng Biblia, like for example during 1500s and 1600s, ang pinagbasihan nila is yung mga manuscripts from year 1000, no? So kagaya ng Geneva Bible na nauna sa King James Version. So ang mga pinagbasihan niya is yung mga manuscripts around that period, around that time. So nung isinalin yung Biblia, yung Greek New Testament into English, so yun ang pinagbasihan nila, mga later manuscripts. Kaya marami ng mga nadagdag doon sa original. Kasi ang nangyayari, halimbawa kumokopya yung scribe, tapos binabasa publicly yung scripture, di ba? So yung minsan yung mga scribe na nagkokopya, naglalagay sila ng mga notes sa margin. Like for example, yung Mark chapter 7 verse 16, those who have ear, let them hear. Maaring una yun, nakasulat sa margin, tapos later on, habang kinokopya yung manuscript, isinasama na ng mga later scribes dun sa original text. So naisama na siya. Pero pag kinumpara mo yung unang version or yung mga earlier version ng manuscript, wala yung verse na yon. So later on na lang siya nadagdag. Kaya mapapansin nyo sa mga Bible na binabasa ninyo na kahit wala yung verse na yon, makikita nyo meron yun sa footnote. Nakalagay sa footnote, either sasabihin niya na yung nakasulat na verse dito ay nanggaling sa ganitong passage, or sasabihin nila na ancient authorities or earlier versions ng manuscripts do not have this verse or do not have this sentence or word or whatever, no? So ibig sabihin, yung mga unang manuscript wala talaga yon. So the modern translators would like to reflect that. Gusto nilang ipakita na yung mga naunang manuscripts ay wala yung verse na yon. So hindi nila isinasama doon sa kanilang modern translation. Pero hindi nila inaalis, nakalagay pa rin yun sa footnote. Sa footnote na lang nila inilalagay. So yun yung ginagawa nila. Kaya yung mga modern translations, gusto nilang i-reflect yung mga naunang manuscript. Ngayon ang tanong, bakit? Bakit gusto nilang sundan yung naunang manuscripts? Kasi ang principle sa Bible translation at sa textual criticism, the older the manuscript, the more reliable. Ibig sabihin, mas matanda yung manuscript, ibig sabihin mas malapit siya doon sa original. So ibig sabihin kung kinopya yan around 300 and 400 and sinulat yung original is around 100, so malapit siya, no? Mga 100 or 200 years lang yung difference. Pero kung isinulat yan around yung manuscript around 1,000, so mas malayo na, mga 800, 900 years na yung gap. So there's a bigger chance na yung manuscript na binabasa mo, kung later yan na isulat, mayroon ng mga reduction na nangyari. Ibig sabihin, meron ng editing, no? So yung mga later scribes, nagsulat na sila, nagdagdag na sila ng mga notes nila, mga explanations about the passage. Pero hindi ibig sabihin na bago yung mensahe, no? So yun yung challenge sa mga scribe. They have to stick to the message ng manuscript na kinokopya nila. So hindi naman dahil inalis yung verse or nadagdagan yung verse, hindi ibig sabihin nag-iba na yung mensahe ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos pa rin yun, no? So nagkataon lang na yung mga naunang scribe, mas meron silang kalayaan na magkopya at magdagdag at magbawas kung depende doon sa pagsusulat nila. So merong mga human element talaga yung pagsusulat ng Biblia. Kaya merong mga errors or discrepancies yung iba't ibang mga manuscripts. But does it affect the meaning or the substance ng word? Syempre hindi pa rin, no? So salita pa rin, naniniwala pa rin tayo na salita pa rin ng Diyos yung binabasa natin, kahit pa sabihin natin na merong mga proseso na pinagdaanan yon, no?
So, yun ang explanation. So, again, kaya nawala, hindi dahil sa theological reason, kundi dahil sa kung ano yung source na pinagbabasihan ng mga translators sa pagsasalin nila. So, huwag kayong mag-alala kung napansin nyo na walang verse yan. So, hindi ibig sabihin na bago na yung salita ng Diyos or sinubukan na nilang i-change yung meaning, no? So, yun ang explanation doon. So, kung meron pa kayong mga tanong at meron pa kayong mga komento, so i-post nyo lang sa comment ng video na ito, at sa mga susunod na video ay susubukan nating sagutin, no, yung mga tanong na yan. So, yun lamang po. Maraming salamat at hanggang sa muli.